Naniniwala ba kayo na ang labis na pagiging mapangmata sa kapwa ay siyang pupwede mong maging daan patungo sa kapahamakan ng iyong buhay? Mapagpalang araw, Karine. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rodel. Ako ay isang pulis Maynila. Noon yun, ngunit hindi na ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ko ikukwento dito sa inyong channel ang aking karanasan. Uumpisahan ko ang karanasan ko noong ako ay nasa probinsya pa lang namin. Konting paglalahad lang kalakbay tungkol sa aking katauhan. Ako ay anak ng isang magsasaka at labandera. Tubong Visayas talaga ako. Dito na ako lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral. Si tatay naman ang nagsasaka sa bukid na minanapan ito sa aking lolo. Si nanay naman ay isang labandera sa lugar namin at ako naman ay panganay sa 3 magkakapatid. Kahit anong hirap ng buhay namin noon, ay pinilit nila akong makapagtapos ng kolehiyo. Taong 2001, sa awa naman ng Diyos, nakapasa ako sa eksaminasyon upang makapasok sa pagpupulis. Mabilis naman akong umuwi upang ibalita kila inay at itay. Pagdating ko nga sa bahay namin, ay abala ang mga magulang ko sa paghahain ng aming pananghalian. Inay! Itay! Nakapasa ako! Konti na lang po! Magkakaroon na kayo na isang pulis na anak! Talaga? Rodel! Mabuti naman anak. Napakasayang balita niyan. Sabi ko naman sa inay mo, na kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa iyo anak. Nang masabi ko naman yon, ay agad ngang yumakap si inay. Hindi na rin ito nakasagot pa sa akin. Batid ko sa mga higpit ng yakap nito sa akin ay ang labis nitong pagkatuwa. Matapos nga ang araw na yon, ay maaga naman kaming nagpahinga. Sa ganong estado kasi ng pamumuhay namin, ay tumutulong pa ako kay itay sa pagsasaka. Ako rin kasi ang nagpapastol ng kalabaw namin noon. Pasado 6:00 naman ng umaga, nang magising ako, Karine. Doon nga ay amoy na amoy ko ang agahan na inihahanda ni nanay sa araw na yon. Maya-maya pa nga ay tinawag na kami nito. Doon ay nagsalo-salo na kami sa hapagkainan. Pagkatapos nga noon ay agad na akong gumayak upang makaalis na kami ni itay. Medyo maedad na rin kasi ang aking ama. Dumiretso naman agad ako sa may bakuran namin upang kunin ang kalabaw ni tatay. Yun kasi ay inuupahan lamang ni itay. At isa rin yon sa dahilan kung bakit ninais kong makapagtapos upang maiyahon ko sila sa ganong klase ng pamumuhay. Habang naglalakad nga kami ni itay, ay nagkukwentuhan naman kami nito. Nagwika ito ng, "Anong plano mo, Rodel? Alam ko kasi na kailangan mo magpunta sa kabisera ng Maynila. Yung anak kasi nung binabagsakan ko ng palay ay isang pulis rin. Minsan nga, napag-usapan namin na yung anak niya ay nagpunta sa Maynila. Hanggang sa doon na din ito na destino." Tay, sa ngayon po kasi hindi ko pa alam eh. Nung huling punta ko kasi sa kampo, nag-abiso sila na maganda na ako. Hindi rin daw aabutin ng 1 linggo aalis na ako, itay. Wala raw espasyo dito sa lugar natin. Kung kaya't sa Maynila raw talaga ako magtutungo. Isa pa, andun ang pinakahimpilan ng lahat ng nakakapasa sa mga eksaminasyon. Matapos kong masagot si itay, ay tanging pagtango na lamang ang isinagot nito sa akin. Doon ay muli nga kami nagpatuloy sa paglalakad. Hila-hila ko ang tali ng kalabaw ni itay. Ilang sandali pa nga ay natuntun na namin ang sinasaka ni itay. Doon ay agad na akong nagpalit ng kasuotan dahil ako palagi ang lumulusong sa putik tuwing kasama ako ni itay. Lumipas ang ilang oras ay inabot na kami ng pasado 12:00 ng tanghali. Agad ko namang kinuha ang bayong na naglalaman ng pagkaing ipinabaon ni inay.
Inaya ko na si Itay at kami kumain na rin. Bigyan ko lang din kayo ng konting background sa pagkatao ni Itay, Karine. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina sa umpisa ng kwento, si Itay ay medyo maedad na. Kung susumahin ang ganoong edad, kung ihahambing ngayon ay purong nasa bahay na lamang. Swerte na lang rin kung aabot ka sa ganoon. Konting flashback lang rin, Karine. Tuwing naguhubad kasi itong si Itay ng kanyang damit, doon ko nakikita ang isang telang kulay pula. Sa pakiwari ko ay may laman ito sa loob na kung ano. Nang minsan ko namang tanungin ito, sinabi nito na bigay daw yun ng kanyang lolo sa kanya. Yun din daw ang dahilan kung bakit madalang magkasakit itong si Itay. Hindi ko naman na inusisa pa ang bagay na yon sa kadahilan ng bata pa ako ng mga panahon na yon, Karine. Balik po tayo sa kwento. Pagkatapos namang naming kumain ni Itay ng tanghalian, ay agad itong nagwika sa akin ng, "Rodel, anak, mamay mauna ka na palang umuwi sa atin, ha? Dadaan pa kasi ako sa bayan. Kukuha ko ng pangabono natin sa lupa. Isa pa'y susubukan ko rin manghiram muna ng pera kapag kailangan mo na, nang may magamit ka paluwas sa syudad ng Maynila, no?" Itay, di nyo naman kailangan manghiram pa eh. Pwede ko namang gamitin yung ipon ko mula sa binibigay nyo sa tuwing nakakabenta tayo ng palay. Ay, basta anak. Yang inipon mo, gamitin mo kapag nandun ka na. Isa pa, ilang buwan lang naman mag-aanihan na ulit. Kung iniisip mo kami ng nanay mo, huwag kang mag-alala, anak. May mga naipon naman na ako na salapi na pwede naming gastusin sa araw-araw. O siya, bilisan mo na. Aabuti ka parang dili mamaya sa daan eh. Nang marinig ko nga ang sinabi ni Itay, ay wala naman na akong kasunod na narinig mula dito. Agad ko namang binilisan ang pagtanim ng mga palay. Di naman naglaon ay nagpaalam na nga si Itay. Ako naman noon ay kaagad na rin nagligpit ng mga gamit. Hindi rin kasi maganda ang abutan ng dilim sa daan. Di pa naman kasi masyadong moderno ang sibilisasyon sa lugar namin ng mga panahon na yon. Wala ring mga poste ng ilaw na magbibigay ng liwanag sa tuwing aabutin ka ng dilim sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas ay naglakad na rin ako. Pasan-pasan ko ang ibang gamit namin sa pagsasaka ni Itay, habang ang kalabaw naman na kasama ko ay hila-hila ng kaliwang kamay ko. Sa kamalas-malasan nga kalakbay ay inabot na ako ng dilim sa daan. Sa tansya ko ay pasado 6:00 na ng mga sandaling yun. Kahit ganoon ay hindi naman ako nakakaramdam ng pagkabahala sa paglalakad. Bukod sa doon ako lumaki, ay halos naging araw-araw ko ng ruta ang daan na yun pauwi sa aming bahay. Agad naman akong tumigil sa ilalim ng isang puno upang magsindi ng pailaw. Ngunit nang tingnan ko kung may dala ba kaming lampara, ay wala naman akong makita. Ay naku, nasaan na kaya yung lampara? Malamang di namin ito dadalhin dahil hindi naman namin inaasahan na gagabihin kami. Sobrang dilim pa naman at wala ring buwan ngayon. Ano ba yan? Sambit ko sa aking isipan, Karine, ng mga sandaling yun. Napabuntong hininga na lang ako noon. Unang beses ko lang rin kasing maglakad doon nang walang buwan. Nagkataon naman siguro dati na sa tuwing ginagabi ako ay may sinag ng buwan. Kahit kabisado ko kasi ang tatahakin ko, ay mahirap ang mga pa sa paghakbang. Meron din kasing mga ligaw na hayop kung minsan doon, lalo na kung ahas. Mamaya madali ako nito o ang kalabaw na inuupahan ni Itay. Wala naman akong nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Wala naman akong magagawa dahil wala naman akong dala-dala na kahit pangsulo sa gabing yun. Siguro
ay meron ng 15 minutos ang paglalakad ko noon, kalakbay. Sa di kalayuan ay may naaninag akong liwanag. Hindi ko naman matukoy kung anong klaseng liwanag yun. Maya-maya ay lumapit pa ako ng bahagya. Doon ay nakita kong isa yung sudo na nakasindi sa dulo ng kahoy na kawayan. Nakita ko pang hawak yun ng isang matandang lalaki. Akmang magsasalita sana ako upang magtanong, ngunit sa paghakbang na ginawa ko ay isang malakas na tunog ang nagawa nito. Natapakan ko kasi ang isang tuyong dahon, dahilan para magdulot ito ng ingay. Doon nga ay napalingon sa akin ang matandang yun. Halos nagulat rin ito base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nagwika rin ito sa akin ng, "Ay! Sino ka, iho? Gabi na at madilim sa daan. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Isa ka bang rebelde na nagtatago sa mga militar?" Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda. Ilang segundo lang ako natigilan bago ako sumagot dito ng, "Hindi po, Lolo. Sa katunayan po, nakita ko yung sulong hawak nyo kaya lumapit po ako. Pauwi na po kasi ako at galing ako sa kahan. Gusto ko po sana magtanong kung meron ba kayong sulo bukod sa hawak ninyo." Ganun ba? Meron ako dito. Isa pa. Kaya lang hindi ito kahoy Lampara ito. Ibibigay ko na lang sa iyo yung sulo na ito. Teka, iho. Ano bang pangalan mo? Nako, maraming salamat po, Lo. Ako nga po pala si Rodel. Katunayan, hindi naman malayo ang bahay namin dito Iniisip ko lang po na mahirap pang maglakad lalo na't maraming galang hayop sa ganitong klaseng kadiliman kung gusto niyo po, sumama kayo sa bahay upang makakain kayo. Pasasalamat ko na rin po. Nang masabi ko yon kay Lolo Rodolfo, ay agad akong nagulat. Imbis na kasi na sumagot ang matanda, ay isang bata ang sumigonda rito at nagwika ito ng, "Oo nga naman, Lo! Sumama na tayo kay Kuya Rodel. Nagugutom na kasi ako, Lo Wala naman tayong mahanap na pagkain." Ay, Rodel, pagpasensya mo na itong apo ko, makulit talaga ang batang ito Nako, huwag kang maniniwala kay Lolo, Kuya. Wala pa kaming kinakain ni Lolo. Kanina pa nga kami naglalakad at naghahanap ng prutas na pwedeng makain Kaya lang, wala naman kami makita. Yun naman pala, Lo Halina kayo para makakain na rin ang apo nyo. Ako nang bahala, Lo. Sila nanay at kapatid ko lang naman ang nasa bahay. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ko, napabuntong hininga na lamang ito. Wala rin itong nagawa dahil kulit ng kulit ang apo nito. Doon ko rin nalaman na si Kaloy pala ang batang yon at Rodolfo naman ang pangalan ni Lolo. Habang naglalakad naman kaming tatlo, ay napag-usapan namin ang buhay nilang maglolo. Totoo nga raw ang sinasabi ng apo nitong si Kaloy. Wala na raw magulang itong si Kaloy. Sa katunayan, natagpuan lamang daw niya ang batang itong nakalagay sa isang bayong. Walang nakasaad na pangalan o lugar kung saan pwedeng iuwi ang bata. Naghintay raw itong si Lolo Rodolfo kung may kukuha ba o aangkin kay Kaloy. Ngunit lumipas ang halos 1 taon. Doon naisip ni Lolo Rodolfo na kupkupin ng tuluyan ang batang yon. Hindi rin daw alam ng bata na ampun lamang siya ng matanda. Sinabi rin nito na plano rin nilang lumuwas ng Maynila. Baka doon daw ay makahanap ng trabaho si Lolo Rodolfo upang matustusan ang pag-aaral ni Kaloy. Marami pa sana kaming pag-uusapan ni Lolo, ngunit hindi namin namalayan. Andun na pala kami sa harap ng aming bahay. Agad namang bumungad si inay na may dalang tulyasi o mas kilala sa tawag na kaldero. Doon nga ay amoy na amoy ko ang ulam na bagong hango pa lamang ni inay. Nagulat naman itong si inay dahil sa nakita nito
Nakasama ko sila Lolo Rodolfo at Kaloy. Bigla naman itong nagwika sa amin ng, "Oh, Rodel! Sino yung kasama mo? Asan nga pala ang tatay mo?" Inay, si Lolo Dolfo nga pala. Eto namang bata, si Kaloy, apo ni Lolo Dolfo. Si tatay may pinuntahan pa eh. Kukuha raw kasi siya ng abono para sa sakahan natin." Wala namang naging sagot si Inay Kalakbay. Tanging pagtango lamang ang naging sagot nito. Doon ay bigla namang pumasok si Nanay. Kasabay nito ang pag-aya niya sa amin nila Lolo Dolfo at Kaloy. Sa oras na yon ay tila nahihiya pa itong si Lolo Dolfo na pumasok. Ngunit ang apo nitong si Kaloy ay tila nauna pa sa aking pumasok at sumunod kay Inay. Wala namang nagawa si Lolo Dolfo kundi ang sumunod na rin sa loob, kasabay ng bahagyang pagngiti nila nakakamot-kamot pa sa kanyang ulo. Mang Dolfo, kumain na po ba kayo? Sakto lang din yung dating nyo kasi naghanda talaga ako ng hapunan. Akala ko naman kasi makakauwi agad ang mag-ama. Magantay lamang tayo ng sandali para sabay-sabay na tayong kumain. Wika ni Inay kay Lolo Dolfo sa balumanay na boses. Saglit na nag-ikot-ikot muna itong si Kaloy sa loob ng bahay hanggang sa maya-maya ay dumating na rin si Itay. Maging ito ay nagulat sa inabutan niya sa bahay. Rodel, anak, sino itong mga kasama mo? Itay, sina Lolo Rodolfo nga pala at ang apo niyang si Kaloy. Kanina kasi nung papauwi na ako, inabot na ako ng dilim, Tay. Wala naman tayong nadalang sulo kung kaya't nangapa ako. Mabuti na lang, nakita ko sa di kalayuan sila Lolo at Kaloy. Doon nanghiram ako ng pangtanglaw sa daan. Ito na lang rin yung kapalit ko sa pagtulong nila sa akin dahil hindi pa raw sila kumakain at gutom na tong si Kaloy. Ganun ba? Dapat lang na magpasalamat ka sa kanila, anak. Magandang gabi po. Salamat sa pagtulong niyo sa anak ko na mapahiram ng sulo. May pinuntahan pa kasi ako kanina para humango ng pang-abono. Siya! Tama na yung usapan niyo. Kumain na muna tayo habang bagong luto itong sinampalukang manok. Doon nga ay kaagad naman kaming umupo sa harap ng mesa. Pinaupo ko na lang si Lolo Rodolfo at Kaloy dahil kulang ang espasyo ng kainan namin. Habang kumakain kami, ay nagtatanong naman itong si tatay kung saan daw ba nakatira ang maglolo. Sinabi naman nila na plano raw ni Lolo Rodolfo na magtungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Wala na rin daw kasi silang kikitain kung mamamalagi sila sa baryo namin. Doon nga ay nagsimula na kaming kumain. Siguro ay umabot rin ng halos 30 minutos ang naging pagsasalo namin, Kalakbay. Ilang sandali pa ay natapos na rin kami. Nagsabi naman ako kay Itay na kung pwede ba naming tulungan itong si Lolo Rodolfo na makapunta ng Kamaynilaan. Agad namang tumango si Itay at may iniabot sa akin na konting salapi. Yun raw ang ibigay ko sa maglolo upang makapagbayad sila sa transportasyon pa Maynila. Gustuhin man naming nakupkupin ang maglolo ay hindi rin daw sasapat ang kikitain ni Nanay at Itay sa kanilang trabaho. Sapat na raw sa aming pamilya yon at kung minsan pangaraw ay kinakapos pa. Nang malaman ni Lolo Rodolfo ang sinabi ni Tatay ay mabilis naman ang saya nito. Batid ko sa kanyang mukha ang kagalakan na may tumulong at nagpakain sa kanilang mag-apo kahit sa maigsing sandali lamang. Lolo Rodolfo, ito po, pinaabot ni Itay. Pwede niyo raw itong magamit sa transportasyon ni Kaloy patungo ng Maynila. Pagpasensyahan niyo na po at hindi gaanong kalakihan. Alam mo na lo, medyo limitado lang rin kasi ang kita dito sa baryo . Tumingin naman ito sa akin habang nagwiwika ng, maraming salamat, iho.
Malaking tulong ito upang makapagsimula kami ng apo ko sa Maynila. Balang araw, makakaganti rin ako sa kabutihan ng pamilya mo. Wika ni Lolo Dolfo na halos maiyak na sa tuwa. Nang masabi naman niya yon, agad naman akong lumapit dito at saka ko siya niyakap ng mahigpit. Maging si Kaloy ay yumakap na rin sa amin. Sa tagpong yun, napagpasyahan naman ng maglolo na sa bahay na muna magpalipas ng gabi. Magiging delikado kasi ang kanilang biyahe kung ipipilit nila lalo na't gabi na at wala ring masasakyan. Kinaumagahan ay nagising ako ng mataas na ang araw. Napagpasyahan ko rin ang bumangon kaagad. Doon ko rin nalaman na nakaalis na pala si Lolo Rodolfo at Kaloy. Ayon kay inay, maaga raw umalis ang maglolo at hindi na nga ako nito ginising pa. Hahabulin raw nila ang biyahe patungo ng Maynila para maaga rin silang makarating doon. Ako naman ay napatango na lamang sa mga nalaman ko ng tagpong yon. Bumaba ako papunta ng sala upang makapagkape na rin. Batid kong kakailanganin pa rin kasi ni tatay ng tulong ko sa sakahan, kung kaya't kailangan ko pang magtungo doon. Nang matapos na akong gumayak, ay sinundan ko na rin si tatay kung saan ito nagsasaka. Agad kong tinahak ang daan patungo roon. Maya-maya ay nakasulubong ko ang isa sa mga opisyal sa aming sekta. Sinabihan ako nitong mag-ayos na dahil kailangan ko na raw umalis at magtungo sa Maynila sa lalong madaling panahon. Oh, Rodel! May telegrama ang head sa Kamaynilaan. Lahat raw ng mga nakapasa. Kailangan na raw magtungo para masimulan na ang lahat. Ha? Sige. Pagkatapos ko magpunta sa palayan, agad ako mag-aayos ng mga gamit. Naligpit ko na rin naman yun. Sige. Basta mabilisan na ang kilos mo, Rodel. Alam mo na, mas maganda mauna ka, lalo't mataas ang kota na kailangan ng pamahalaan. Wala akong sinayang na oras noon. Agad akong nagtungo kay Itay upang sabihin ang pag-alis ko. Ilang minuto lang rin ang nagtagal, natuntun ko na si tatay. Kaagad kong sinabi sa kanya ang balita. Sinabihan naman ako ni tatay na wag na raw akong tumulong sa kanya sa paglalagay ng abono. Mas mabuti raw na umuwi na ako upang masabihan ko rin ang inay at maayos ang iba ko pang mga gamit. Hintayin ko raw si Itay na makauwi dahil bibilisan lang din daw nito ang kanyang trabaho. Wala naman akong nagawa kundi sundin ang utos ni Itay. Dali-dali akong naglakad pa uwi sa aming tahanan. Habang binabagtas ko ang daan, ay naiisip ko na ang mga pupwedeng magandang mangyari sa akin oras na nagkaroon na ako ng trabaho. Naipangako ko rin sa sarili kong bibigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Pagkarating ko sa bahay, ay agad kong niyakap si nanay. Sinabi ko sa kanya na bukas ay aalis na ako. Ano mabuting balita yan, anak. Ano bang problema? Bakit umuwi ka kaagad? Hindi mo ba nakita ang Itay mo sa sakahan? Hindi inay. Nakita ko si Itay ngunit kanina habang naglalakad ako, nakasalubong ko kasi ang isa sa mga nag-aasikaso ng papel dito sa atin. Sinabi rin nito na bukas aalis na ako. Naluhan naman si inay ng mga sandaling yon. Maging ang mga kapatid ko ay lumapit na rin sa amin. Matapos ang senaryong ganoon sa amin inay, ay agad naman akong nagtungo sa aking silid upang ayusin ang mga ibang gamit ko. Dumating ang kinahapunan. Kakauwi lang rin ni Itay. Batid ko na malungkot ito base sa kanyang emosyon. Pumasok naman ito sa aking silid kung saan ay nagwiwika ito ng, Anak, bukas pala aalis ka na. Gusto kong dalhin mo ito. Ito'y mula pa sa angkan ng lolo mo. Pakiingatan mo lang itong medalyon, anak. Alam mo anak, yan ang gamit ko kaya napapanatili kong malakas ang aking pangangatawan.
Baka tatandaan mo lagi na lagi mo itong isuot. Mabisa yan at hindi ka tatablan ng kahit anong, lalo na kung may lihim na karunungan ng nagbabalak sa'yo. Mahabang paliwanag ni Itay sa akin. Habang inaabot, ang noon ay minsan ko nang nakitang suot niya sa kanyang dibdib. Seryoso ba kayo, Itay? Paano kayo? Oo, anak. Mas mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Kaya ako naghihirap sa araw-araw upang mapaganda ang kinabukasan ninyo. Masaya ako sa landas na tinatahak mo, anak. Huwag kang mag-alala sa amin ng nanay at kapatid mo. Intindihin mo ang sarili mo, lalo na't magulo ang lugar na pupuntahan mo. Matapos masabi ni Itay yon, Kalakbay, ay wala naman akong naging sagot. Isang mahigpit na yakap ang binitawan ko naman sa kanya. Nababatid kong napakahalaga ng medalyon na ibinigay ni Itay sa akin. Noong una, tinatanggihan ko pa, ngunit naging makulit si tatay. Wala naman akong nagawa kundi tanggapin na lang ito. Nagpaalam na rin si tatay matapos niyang maibigay yon. Maghuhugas raw muna siya ng katawan dahil puro putik ito mula sa palayan. Magayos na rin daw ako dahil sabay-sabay na kaming kakain para daw kahit papano sa huling hapunan ay kasama nila ako. Medyo nakaramdam naman ako ng konsensya noon, Kalakbay. Iiwan ko kasi sila sa probinsya ng walang sapat na sagot kung magiging matagumpay ba ang landas na tatahakin ko sa Maynila. Inisip ko na lang na mas mabuti na rin ang sumubok dahil pag hindi ko ginawa, baka magsisilang rin ako sa bandang huli. Bumalik naman ang wisyo ko nang biglang kumatok ang mga kapatid ko. Tinatawag na raw ako nila inay para kumain na ng hapunan. Agad naman akong tumayo at lumabas sa silid. Doon ko nakita ang mangilan-ngilan na putahing niluto ni nanay. Hinabol pa raw niya ito. Baka raw kasi hindi masusustansyang pagkain ang makain ko sa Maynila. Mabuti na raw na makakain ako ng masasarap na luto niya bago ko tuluyang lisanin ang lugar namin. Kalakbay, masaya kaming kumakain noon. Rinig na rinig ko ang tawa at lungkot sa mga boses nila nanay at tatay. Nababawi naman yun sa tuwing inuulit ko sa kanila na ang pagpunta ko sa Maynila ay sila ang inspirasyon ko. Sinabi ko pa na kapag naging ganap na akong pulis, ay pupwede ko silang kunin at dalhin sa Maynila upang makapagsimula ng bagong buhay. Matapos kaming makakain, agad na nag-aya itong si Itay na magkapira muna kami sa aming bakuran. Habang nasa labas kami, ay tanaw na tanaw namin ang mga bituin at buwan na sobrang liwanag, Kalakbay. Ninanamnam namin ang bawat sandali. Alam kasi ni tatay na matatagalan raw ako bago ako tuluyang makauwi sa aming bahay. Pinangako ko naman na palagi ako magpapadala ng liham sa kanila ni inay. Sinabi ko rin na kapag nakakuha na ako ng sahod ko, ay agad kong ipapadala sa kanila upang makabili sila ng gusto nila. Huwag kang mag-alala, Itay. Lahat ng payo at pangaral mo sa akin, babaunin ko sa pagluwas ko ng Maynila. Idol kita, Itay. Huwag kang mag-alala, Tay. Makakaluwag rin tayo. Wika ko kay tatay at ngumiti ito ng makahulugan. Medyo lumalalim na ang gabi ng mga oras na yon, Kalakbay, kung kaya't napagpasyahan namin ang pumasok na. Magiging maaga rin kasi ang pag-alis ko kinabukasan patungo sa pampublikong sasakyan. Maaga naman akong nagising kinaumagahan. Yun ay dahil naamoy ko ang mabangong niluluto ni nanay. Doon ay pupungas-pungas pa ako ng mata na lumabas sa silid upang magtungo sa sala. Nakita ko nga na abala itong si nanay na naghahanda ng almusal namin. Si tatay naman ay hindi raw muna magtutungo sa palayan, gawa ng
Gusto rin nito makasama pa ako bago ako tuluyang umalis. Agad naman akong gumayak dahil hinahabol ko ang oras na itinalaga sa akin. May sarili kasi kaming service patungo ng Maynila. Kasama ko rin ang iilan sa mga mag-aaral na kagaya ko, Kalakbay. Pagkatapos kong makaligo ay isinuot ko na rin noon ay puting-puting t-shirt at pantalon. Ganon kasi kailangan naming suotin bago tuluyang sumalang sa kampo Karingal. Tanda ko pa na todo papuri pa noon sa akin sila nanay at tatay. Paano? Puting-puti raw ang suot ko at hindi halata na nakatira lamang kami sa isang barong-barong na kubo na nasa gitna pa ng bundok. Kumain naman kami agad ng agahan, Kalakbay. Doon ay puro paalala lamang ang binitawan sa akin ng mga magulang ko. Ako naman ay tanging pagtango lamang ang naisasagot ko rito. Makalipas ang halos 20 minuto, nagpaalam na akong aalis. Nay! Tay! Aalis na po ako. Lagi po kayo mag-iingat dito, ha? Lalo ka na, Tay. Huwag ka masyadong magpakapagod sa palayan natin, ha? Konting panahon na lang, Tay. Makakaahon na rin ang pamilya natin sa hirap. Ay, sarili mo ang ingatan mo, Rodel. Pag may problema ka, wag na wag kang mag-atubiling magpadala ng telegrama o sulat, ha? Alam mo naman yung nanay mo, maalalahanin. Wika ni tatay sabay yakap sa akin ng mahigpit. Ganon rin si nanay, Kalakbay. Pinili ko na lang ang umalis na. Ayoko rin kasi na masyadong emosyon. Baka lang hindi ako matuloy sa aking pupuntahan. Naglakad ako noon papunta sa may terminal ng tricycle. Pagkasakay ko ay nagpababa naman ako doon sa may bayan. Muntik na nga akong maiwan ng pampasaherong sasakyan. Dala ng ako na lang pala ang hinihintay nila. Tansya ko noon, Kalakbay. Nasa 10 kaming papasok noon. Meron din naman kaming kasamang 2 opisyal ng gobyerno. Habang nasa biyahe kami, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Doon ko nakilala ang isa pa sa mga naging kasama at bahagi ng kwentong ito. Itago na lang natin sa pangalang Romel. Bigyan ko na lang din kayo ng konting deskripsyon patungkol dito kay Romel. Si Romel, Kalakbay, ay taga-kabilang sityo. Medyo magkalayo ang aming tahanan. At base sa napag-usapan namin, ay gaya ko isa rin ito sa nangangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ang tatay daw ni Romel ay may kapansanan. Hindi na raw ito makapagtrabaho buhat ng mabagsakan ng nyog sa ulo. Ang nanay naman niya ay isa lamang serbidora sa kainan malapit sa kanilang kabisera. Handa raw gawin ni Romel ang lahat para kumita ng mas malaking salapi. Lalo pat ngayon raw ay magiging legal sa gaya namin ang humawak ng baril. Sa unang pag-uusap namin, Kalakbay, ay nakaramdam ako ng hindi magandang pag-uugali na meron itong si Romel. Ako naman noon ay puro tango lamang ang pagsagot na nagagawa ko sa kanya. Matapos ang usapan naming yon, ay bigla na lang itong natahimik. Marahil ay nakaramdam itong si Romel na hindi maganda ang lumalabas sa kanyang bibig. Siya nga pala, Kalakbay. Yung sinasakyan namin na sasakyan ay kailangan pang isakay sa barko upang magpatuloy ang aming biyahe pa Maynila. Medyo i-fast forward ko na po ang kwento. Matapos ang ilang oras na biyahe, sakay ng barko, ay narating na namin ang Pantalan. Mula roon ay kakailanganin naman naming bumiyahe ng mahigit sa 4 na oras para marating ang mismong kampo. Nakarating naman kami at mabilis ang naging sistema sa loob. Agad kaming inilibot sa aming barracks. Doon, Kalakbay, ay nagtagal kami ng halos 9 na buwan.
Talagang naging isang disiplinadong tao ako noong mga panahong yon. Grabe rin kasi ang hirap na pinagdaanan namin. Fast forward ko ulit ng kwento, kalakbay. Noong malampasan ko ang pagsubok namin, ay kaagad namang kaming ginawaran ng isang parangal. Doon ay hindi na ako umuwi sa aming probinsya. Gustong-gusto ko na agad makapagsimula ng trabaho bilang isang alagad ng batas. Noong una ay nag-loan pa ako para kahit papaano ay may padala akong pera sa aking pamilya. Si Romel nga noon, kalakbay, ay naging kasama ko sa presinto na hindi ko nalang bibigyan pa ng pangalan. Walang pinagbago sa ugali nito. Bale, parehas kami noong baguhan sa serbisyo, kalakbay. Agad kaming isinabak sa kalye. Ang tungkulin namin doon ay paalisin ang mga street children o kahit matatanda na pagala-gala sa kalye. Noong una ay ayos lang naman ang naging trabaho namin. Si Romel at ang isa kong superior ay medyo dikit na rin ng mga oras na yon. Doon ko nga nalaman na mayroon pala silang ginagawang anomalya. Bukod kasi sa trabahong inatas sa amin, ay kumukubra rin pala sila ng mga tong. Alam nyo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin, kalakbay. Oh, Rodel! Sinabi ko naman sa'yo na dumikit ka sa amin nila sarhento eh. Walang mapapala yung ganyan-ganyan mo matagal ang pera dyan. Nakikita mo tong gintong suot ko? Isang araw ko lang tinrabaho yan. Wika nito na may pagkamayabang ang tono. Pasensya ka na talaga, Romel. Hindi ko lang din masikmura ang ginagawa niyo ni Sargento eh. Pangingikil na yan sa taong naghihirap rin. Sumasahod naman tayo ng sapat at kahit papano, may sobra. Balang araw may karma yung ganyang ginagawa niyo. Wika ko at tila hindi ko napigilan ang boses ko noong nasambit ko yon, kalakbay. Kung kaya naman, narinig ito ng pinaka-superior namin sa operasyon. Ano? Kabago-bago mo palang ganyang ka na umasta. Sino bang pinagmamalaki mo, bata, ha? Sumabay ka na lang sa agos kung naiinggit ka. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Ay, Roel, pagsabihan mo yung mista mo, ha? Kung umasta, akala mo, general. Baka mamaya mas matindi pang ginagawa niyan kesa atin. Ano? Parang Rodel, sabi ko naman sa'yo eh. Kung ako sa'yo, sumama ka na. Wala ka namang ibang gagawin eh. Kakapalan mo lang ang mukha mo, pera na agad. Isa pa, mas nakakataas yan sa atin. Kung ayaw mo naman, itikom mo na lang yung bibig mo sa mga ginagawa namin. Sa mga sinabing yon ni Romel, kalakbay, ay hindi ko na sinubukang sumagot pang muli. Alam ko kasi na masisira ko ang diskarteng kanilang ginagawa. Mahirap na rin kasing mapag-initan, kalakbay. Lalo na rin alam ko sa sarili ko na taliwas ako at alam kong kaaway ang tingin nila sa akin. Isang araw noon, kalakbay, maaga kami naglatag ng operasyon. Marami na raw ang mga ginagawang tulugan sa kalye at isa yon sa proyekto ng presinto namin. Ganun ulit ang senaryo. Mag-iikot kami sa buong nasasakupan namin at papaalisin ang lahat ng taong palaboy upang itaboy. Sa ganoon rin kasi, kalakbay, ay nagkakaroon ng pailalim na pera sila Romel. Yung mga establishmento o gusali na may negosyo ay kinokontrata sila Romel upang paalisin yung mga palaboy na palaging natutulog sa kanila. Iba ang pakiramdam ko sa araw na yon, kalakbay. Noon ngang maglibot kami ay wala namang kaming nakita sa mga paligid ng nasabing gusali. Sinabi nung isang kasama namin na sa gabi namin babalikan dahil baka umiiwas raw talaga ang mga pumupwesto doon. Lumipas ang buong maghapon, kalakbay. Pagtingin ko naman sa orasan ng aking relo ay pasado 7:00 na pala ng gabi. Doon ay sinabi muli ng aming superior na kailangan muli naming maglibot sa kalye. Noong mga panahon na yon, kalakbay, ay di pa naman gaanong mailaw ang Maynila.
Marami rin talaga ang squatters area sa paligid. Makikita mo ang mga batang kalye na maagang namulat sa makamundong gawain. Ngunit ang gabi pa lang yun ang magiging dahilan sa kung bakit ako nagkukwento sa inyo ngayon. Huminto ang sinasakyan naming mobil noon sa isang madilim na eskinita. Pagpatay ng sirena ng sinasakyan namin, ay agad namang nagpulasan ang mga taong nagsusugal pa noon at yung iba naman ay humihit-hit pa ng ipinagbabawal na gamot. Ang iba naman ay minalas at ikinalaboso sa amin. Ngunit ang pumukaw ng aking atensyon ay ang isang kariton na may nakataklob na malaking lona. Nung pagmasdan ko yun, ay tila may nakahigang tao doon dahil sa hulma ng pagkakaumbok ng lona. Hindi rin ako mapakali ng oras na yon, kalakbay. Kaya naman, habang abala sila Romel at ang iba kong kasamahan, ay agad akong lumapit dito. Kaagad ko namang kinapa ang lona at doon ko nalaman na talagang tao ang nilalaman nun, kalakbay. Agad ko ring hinawi ang lonang nagtatakip doon at may isang batang natutulog. Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha dahil puno yun ng kulay itim na parang alikabok na naipon sa kanyang mukha. Paghawak ko nga dito ay naramdaman kong napakainit nito, kalakbay. Agad kong inilagay ang daliri ko sa leeg ng bata at doon ko nalaman na inaapoy ito ng lagnat. Bata, gumising ka! Nilalagnat ka! Asan ang mga magulang mo? May kasama ka ba dito? Wika ko sa bata na noon ay walang imik. Nang masabi ko yun sa bata, ay agad ko namang sinabihan sila Romel at yung head ng aming operasyon na dalhin sa malapit na hospital ang bata. Nabaling naman ang tingin sa akin ni na Romel na noon ay may hawak-hawak na pera at mistulang inagaw ito sa taong nakahiga sa sahig. Ano bang sinasabi mo, Rodel? Paling sa ospital? Bakit? Ano ba sa tingin mo sa atin, ha? Ambulansya? Tumayo ka dyan! Paalisin mong batang yan, tsaka ang kariton na sa gabal! Pero, Bok, nasa peligro ang buhay ng batang ito eh. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wika ko sa dalawa kong kasama. Hindi naman kumibo ang mga ito. Agad ko namang binuhat noon ang bata at akmang isasakay ko na sa mobil para dalhin sa ospital nang bigla akong pigilan ni Romel. Lintik ka talaga, Rodel. Bitiwan mo nga yung bata. Hindi ka bayani para gumanyan-ganyan. Hindi pwede, Bok. Nasa panganib ang buhay ng bata. Kailangan agad mabigyan ito ng paunang lunas. Nang masabi ko yon kay Romel, ay bigla namang tumingin ito na tila may pinupunto. Doon ay tinadyakan ako nito at yung batang hawak-hawak ko ay nabitawan ko sa sobrang lakas ng pagbagsak ko. Agad namang bumunot ng baril itong si Rowell. Doon ay itinutok nito sa akin at nagsabi na kung hindi ko iiwan ang bata, ay ako ang totodasin nito. Wala naman akong nagawa noong mga sandaling yun. Binaba ko ang bata sa kanagtaas ng dalawang kamay. Binalik naman ni Romel ang baril sa kanyang bewang. Doon ay dumating ang isang matanda at nagsisigaw itong lumalapit sa amin. Ay! Apo! Anong ginawa niyo sa apo ko? Ganon-ganon na lang ang turing niyo sa amin. Porke ba't mga pulubi kaming pakalat-kalat sa kanya? Wika noon ng matanda habang niyayakap ang kanyang apo. Hoy! Tanda! Hindi mo ba alam na gobyerno nagmamay-ari ng lupaing ito? Tingnan niyo yung ginagawa ninyo. Kayo ang dumudumi sa kapaligiran. Lumayas kayo dito! Kundi, mapipilitan kami ikulong kayo! Sambit ni Rowell habang mayabang na dinuduro ang maglolo. Tang, sige na po. Baka po pwedeng lisanin nyo na tong labas ng gusali. May operasyon po kasi kami at baka madamay pa itong kariton nyo. Lalo po kayong mawalan eh.
Wika ko sabay tayo mula sa aking pagkakaluhod, Karine. Bukas, tanda! Babalik kami ha! Pag nakita ko pa kayong dito natutulog, may kalalagyan kayo sa akin. Ngayon pa lang, alisin niyo na yung basura niyo dito! Layas! Wika noon ni Romel habang tinatapakan ang mga botelyang sa pakiwari ko ay naglalaman ng mga gamot. Akmang dadamputin pa ng matanda ang isang boteng hindi nabasag. Doon ay tinabakan rin yon ni Romel at doon nabasag mismo sa kamay ng matanda ang boteng yon. Kitang-kita ko noon, Karine, ang sakit na nararamdaman ng matanda sa mga tagpong yon. Matapos yon ay biglang nagwika ang matanda. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Gamot ito ng apo ko. Malubha ang kanyang kalagayan dahil sa isang linggo na siyang nilalagnat at hindi kumakain. Kapag may nangyaring masama sa apo ko, hindi mo magugustuhan ng sasapitin mo. Talaga, tanda? Antayin ko yan. Gusto mo tapusin ko na kayo ng apo mo dito? Kayang-kaya kong gawin yan. Wika noon ni Romel sabay palo ng baril sa may ulo ng matanda. Dahilan yun para mawalan ito ng malay. Matapos gawin yun ni Romel, ay agad nilang iniwanan ang matandang nakabulagta sa kalye. Sumunod naman ako dito dahil wala rin akong magagawa sa tagpong yun. Bok, bakit mo namang ginawa sa matandang yun? Nakita mong malubha na yung bata. Saka bakit mo sinira yung mga gamot? Pare, bakit ba pakialamero ka? Sinabi ko naman sa'yo sumunod ka na lang sa mga gagawin namin, di ba? Bukas, bumalik ka dun. Tingnan mo maigi kung wala na ba yung matanda. Pagkasambit ni Romel ay hindi na ako maling sumagot pa, Karine. Alam ko naman na tama sila dahil hindi ko naman trabaho na dalhin sila sa ospital. Nang makarating na kami sa presinto, ay agad naman na akong nag-ayos ng aking mga gamit. Laking gulat ko naman nang maya-maya ay andun na ang matandang kaninang pinapaalis ni na Romel. Hinahanap nito si Romel at ang isa pa naming kasamahan. Makikita naman sa mukha nito ang ekspresyon ng galit. Maya-maya pa, nang maliwanagan ako, Karine, ay medyo namumukhaan ko ang matandang yun. Agad kong inisip kung saan ko ito nakita. Doon ko napagtanto na ang matandang yun ay si Lolo Rodolfo. Doon ko rin nasabi, Karine, na ang batang kalong-kalong ko kanina at inaapoy ng lagnat ay si Kaloy. Dali-dali kong nilapitan si Lolo Rodolfo upang kausapin. Lo, ako to, si Rodel. Naalala niyo pa ba ako? Ako yung nakasulubong niyo sa gubat noon nang misan niyo akong pahiramin ng pangsulo. Rodel, kanina ko pa alam na ikaw yan. Marahil ay hindi mo kami namukhaan ni Kaloy dahil sa marurumi naming muka. Alam mo bang, wala na si Kaloy. Namatay siya dahil sa ginawa ng mga kasamahan mo. Yung mga gamot sanang magdudugtong sa buhay ng apo ko ay binasag nila. Ngayon, maniningil na rin ako ng buhay. Buhay ang inutang, buhay rin ang magiging kabayaran. Mahabang wika ni Lolo Rodolfo na noon ay halos mag-iba ang wagis nito. Maging ang mga mata nito, Karine, ay makikitaan mo ng puot at galit. Kaya pala, malapit ang loob ko sa bata. Hayaan niyo, Lo. Tutulungan ko kayong magsampa ng kaso. Patawarin niyo ako dahil wala akong nagawa upang tulungan kayo. Ginawa ko ang lahat upang maitakbo ng ospital si Kaloy, ngunit wala akong nagawa nang tutukan na ako ng baril. Pagsusumamo ko kay Lolo Rodolfo. Hindi kaso ang kailangan ko, Rodel. Kailangan ko hustisya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mamatayan ng mahal sa buhay? Mas matatanggap ko kung namatay ito nang wala akong ginawa. Ngunit hindi. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanila ang galit ko. Wika ni Lolo Rodolfo. Sa mga ganong pagkakataon
ay hindi na ako nagsalita pa dahil maski ako ay nakaramdam ng awa para kay Kaloy. Maya-maya pa, Karine, ay bigla namang lumabas itong si Romel. Oh! Tanda! Anong ginagawa mo dito? Kinakala mong bibigay ako ng tulong. Wala kang mapapala. Baka ikulong pa kita dito! Wika noon ni Romel kay Lolo Rodolfo. Hindi mo ba alam? Namatay ang apo ko dahil sa ginawa mo. Wala kang awa at konsensya. Ngayon, kung inakala mong hihingi ako ng tulong sa'yo, nagkakamali ka. Nandito ko para sabihin sa'yo, mag-ingat ka dahil buhay ang kinuha mo sa akin. Nako, pambabantayan tanda ha. Hindi mo ba alam na pwede kitang ikulong sa sinasabi mo? Lumayas ka na rito. Baka hindi pa ako makapagpigil sa'yo, tanda. Gusto mo atang sumunod sa apo mo? Wika ni Romel sa matanda. Agad namang ngang lumabas ng presinto si Lolo Rodolfo, pero bago niya yung gawin, ay isang sabunot ang ginawa nito kay Romel. Buti na lang rin ay naawat ko si Romel na gamitin ang lakas laban sa matanda. Sinundan ko naman si Lolo Rodolfo, Karine. Batid kong sobrang sama ng loob nito. Sinabi kong hintayin ako nito para masamahan ko siya kung nasaan si Kaloy. Pagkuha ko ng iba kong mga gamit, ay agad rin akong lumabas. Mabilis naman kaming nagtungo ni Lolo Rodolfo sa morgue upang mailabas ang bangkay ni Kaloy. Sa tulong ng iba kong ipon, ay yun ang ginamit namin para maiburol ng maayos si Kaloy. Wala naman ibang kamag-anak ang dalawa, kung kaya't ako lang ang laging kasama ng matanda. Fast forward ko lang, Karine. Makalipas ang halos 1 linggo, ay nailibing na rin itong si Kaloy. Ako rin ang naghanap ng sementeryong paglalagakan nito. Matapos ang libing, ay sobrang pagpapasalamat ang parating sinasabi sa akin ni Lolo Rodolfo. Nagwika rin ito na mawawala muna siya. Mukhang hindi raw para sa kanya ang Maynila. Doon nga ay humingi pa ng isang pabor itong si Lolo Rodolfo. Rodel, iho, pasensya ka na. Nakakahiyaman pero pwede bang makahingi ako ng konting pinansyal na tulong sa'yo? Ito na siguro yung huli. Baka bumalik na rin ako ng probinsya, Rodel. Wika ni Lolo Rodolfo sa akin. Sige Lo. Yun lang po ba? Walang problema sa akin yun. Alam niyo naman na malapit kayo sa puso ko. O eto Lo, tanggapin mo. Pagpasensya mo na muna yan. Yan lang din kasi natira sa ipon ko Lo eh. Wika ko kay Lolo Rodolfo, sabay abot ng konting perang papel. Agad na nagpasalamat naman itong si Lolo Rodolfo. Doon ay binigyan niya ako ng isang mahigpit na yakap. Ngunit bigla naman itong kumawala dahil sa parang napaso ito sa hindi ko alam na kadahilanan. Ano yang nasa dibdib mo, Rodel? Ang sakit! Parang nakakasunog! Wika ni Lolo Rodolfo habang itinuturo ang dibdib ko. Doon nga ay ipinakita ko sa kanya ang nakakwintas kong medalyon. Sinabi ko rin na bigay ito ni tatay. Pinaliwanag ko na ito ang nagsisilbing gabay ko sa lahat ng mga gagawin ko. Sinabi rin ito na hindi siya pwede sa ganun dahil inamin nito na isa siyang nahahanay sa kaliwang karunungan. Isa raw siyang lehitimong manggagaway. Walang takot na inilahad ni Lolo Rodolfo ang kanyang nalalaman patungkol sa itim na kapangyarihan. Sinabi rin na hindi mabilang sa kabay niya ang mga taong napaslang niya sa tulong ng karunungang tinataglay niya. Alam mo, iho, ang akala ko noon, hindi ko na muling gagamitin ang libretang itinago ko sa mahabang panahon. Ngunit sa nangyari kay Kaloy, ay ramdam ko ang kumakawalang galit ng isang demonyo dito sa pagkatao ko. Hindi bali, Rodel. Alam kong mabuting tao ka at hindi mo ginusto ang nangyari. Maghintay ka lang, iho.
Tingnan mo ang dadanasin ng mga kasamahan mo sa mga kawalangyahang ginawa nila sa akin. Hindi na ako nakapagsalita matapos kong marinig ang lahat ng sinabi ni Lolo Rodolfo. Mabilis rin itong nagpaalam. Ako naman ay agad nang umuwi sa noon ay inuupahan kong kwarto lamang. Mabilis rin ako nakatulog ng araw na yon, Karine. Isang umaga, maaga akong gumayak para maaga ring makapasok sa aking trabaho. Pagdating ko doon, ay agad naman akong nagulantang sa dinatnan ko. Nagkakagulo kasi ang mga tao sa loob ng presinto. Doon ko nakita ang isa sa mga kasamahan namin ni Romel. Lumalabas ang iba't ibang uri ng insekto sa bibig nito. Meron rin itong bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Maya-maya pa, isang bukol doon ay napisa at naglabas ito ng napakabahong amoy. Mula doon ay lumabas ang isang uod na napakahaba. Sa sobrang daming insekto ang gustong kumawala sa katawan ng mga kasamahan namin, ay hindi na ito umabot pa ng ospital at halos tumagal lang ng 10 minuto bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Doon ay malaki ang hula ko na si Lolo Rodolfo ang may kagagawan ng lahat ng yon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko ay may konting saya akong nararamdaman. Alam ko kasing si Romel na rin ang susunod. Matapos ang pagkamatay ng isa naming kasamahan ay naging mas mahigpit ang seguridad namin. Ang haka-haka kasi ng iilan ay isang malalang sakit ang kumakalat ngayon. Alam niyo naman, Karine, na hindi pinaniniwalaan ang barang, lalo na sa propesyong pinasukan ko. 2 araw ang lumipas, Karine. Muling nagkaroon ng komosyon sa opisina namin. Nagmamadaling tumatakbo itong si Romel. Hawak ang kanyang liig. Doon ay nakita kong lumalabas ang isang uri ng insekto na kung tawagin ay alupihan. Nagsisisigaw ito na tila sakit na sakit sa kanyang nararamdaman. Ang masaklap pa nito ay nagsasalita na rin ito na may bumubulong daw sa kanya na magpakamatay. Ang inakala ng lahat ay nasisiraan na ng bait itong si Romel. Ang mas nagpakilabot sa aming lahat, Karine, ay nang kunin nito ang kanyang baril at akmang magbabaril na ito sa kanyang sarili nang maawat namin. I-forward ko lang, Karine. Makalipas ang halos 1 linggo, ay sobrang namayat itong si Romel. Pansamantalang tinanggal rin ito sa serbisyo, ang dahilan kasi ay tuluyang lumiit ang kaliwang parte ng katawan nito. Hindi na rin ito nakalakad ng normal. Kada hawakan ito sa kahit saang parte ng katawan, ay umaaray ito na tila napapaso. Lagi rin itong nahuhuling nagsasalita at ang binabanggit nito ay ang pangalan ni Lolo Rodolfo at Kaloy. Sa kasalukuyan, Karine, lumipas lang rin ang 5 taon ko sa serbisyo ay nagretiro ako ng maaga. Mas pinili ko na lang na magnegosyo kasama sila Iday at Itay. Tapos na rin kasi sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Gamit ang naipon ko, ay nagpatayo na lang kami ng isang bodega kung saan nagbebenta at nagbabagsak kami ng bigas sa mga talipapang malapit lang sa amin. Si Lolo Rodolfo naman, Karine, ay kinuha ko upang maging kasakasama ni tatay sa bukid. Kung noon ay umaarkila kami ng kalabaw, ngayon si tatay na ang nagpapaarkila nito. Sa ngayon ay mayroon na rin akong pamilya, Karine. Masaya man at malungkot ang naging karanasan ko, ay sana meron kayong napulot na aral. Si Lolo Rodolfo ay tuluyan ng isinuko ang kanyang mga karga sa katawan. Sa pinagtibay na debosyon ni tatay at ng simbahan, muling namuhay si Lolo Rodolfo ng tahimik at masaya kasama namin. Minsan ay naalala pa rin nito si Kaloy
Ngunit alam niya na masaya na ito dahil nakamit na nito ang hustisya. Karine, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. More blessings sa channel ninyo. Sana ay mapakinggan ko itong istorya ko. Muli, nagmamahal, Rodel. Mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Konting komento ko lang po sa kwentong ito. Ang opinyon ko sa kwento, minsan o kadalasan, kailangan nating respetuhin ang mga tao sa paligid natin. Hindi po ba? Mapakahit anong klaseng estado ang meron ka, sana panatilihin ang respeto at paggalang sa lahat ng nakakasalamuha mo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Karine. Nakasama po ninyo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal.